When it comes to the electrical works of the house or project, sobrang importante ng blueprints, yung electrical plans na may layout, circuits, loads at lahat ng detalye kung saan dadaan ang kuryente. Ito ang Bible ng electrical contractor. Hindi ito pwedeng basta-bastang baguhin para lang mapabilis ang trabaho o makatipid sa materials. Kapag lumihis ka sa approved plans, para ka na ring nag-setup ng problema na lalabas months or years after pa. Isang common na issue ay yung ginagawa ng ibang contractors na binabago nila ang layout, circuit loads o wiring routes ng hindi sinasabi. Minsan akala nila okay lang kasi pareho lang naman ang effect, pero hindi nila naiisip na sa future wala na sila sa site, wala ring nakaalam ng mga binago nila. So ang project owner at future electrician or contractor, ang tanging basehan nila ay yung original approved plan. Paano kung hindi na ito tugma sa actual na ginawa? Instant headache. Kung dumating ang time na may kailangan ayusin or i-upgrade, pero hindi documented ang mga binagong wiring, ang ending, hindi mo na mapagkakatiwalaan ang existing plan. Kailangan mag-retrace ng linya, magkalkal ng walls, floors, at ceilings para lang makita kung saan talaga dumadaan ang kuryente. In short, masisira ang maraming finishes na ginastusan mo. And syempre dagdag gastos, dagdag abala at dagdag stress. Pero hindi mangyayari ang ganitong gulo kung sinusunod ng contractor ang approved plans at properly documented ang lahat ng changes. Normal naman na may konting adjustments during construction, pero kailangan yan naka-drawing, naka-note at submitted pabalik sa'yo. Ito ang tinatawag na as-built plans at sobrang halaga nito lalo na for future repairs or renovations. Kaya sa first meeting mo pa lang with your contractors, i-set mo na ang expectations. Sabihin mo clearly na dapat sundin ang electrical plans to the T at anumang changes kahit maliit, dapat documented at approved. Ito ang magliligtas sa iyo mula sa unnecessary gastos, damage at stress sa future.